Hindi lang daw sa katawan mararamdaman ang epekto ng obesity o yung labis na katabaan. Batay sa pag-aaral, damay dito ang ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. 2 trilyong piso. Ito ang kumakain sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa expenses para sa obesity at mga komplikasyon nito. Isang pabigat na sumisipsip sa pondo ng healthcare, sa productivity ng trabahador, nagpapabigat sa mga negosyo at naglilimita sa kakayahan ng bansa na mag-invest sa ibang mga serbisyo. Hindi lang gasto sa ospital ang pinag-uusapan, kundi ang bilyong-bilyong piso na nababaon sa dialysis, kidney transplant at angioplasty, mga serbisyong sagot ng PhilHealth dahil sa mga obesity-related diseases. Sa public insurance pa lang, mahigit 28 billion pesos ang nauubos sa hemodialysis, isang obesity-related complication. Dagdag pa rito ang kidney transplant at angioplasty na umaabot sa daan-daan libong piso bawat kaso na karga ng pondo ng bayan. Hindi lang public insurance ang apektado. Ang mga negosyo, lalo na raw sa BPO, manufacturing at desk jobs ay nahaharap sa banta ng pagbaba ng output dahil sa obesity-related sick leaves at hospitalizations. If you're obese, all these illnesses, you cannot, if you're a little bit stressed, tataas na agad yung BP mo. Itataas na agad yung sugar mo. So anong tendency mo pag nalang ako pumasok? So that's productivity loss, right? Sa bawat araw ng pag-absent, nababawasan ang productivity na direktang sumasalanta sa ekonomiya. Habang patuloy ang pagtaas ng cost, giit ng mga eksperto, ang lunas ay hindi lamang sa gamot kundi sa matibay na preventive at promotive healthcare programs na kailangang pagtulungan ng gobyerno at pribadong sektor. Whole of government, whole of system, and whole of society approach is very important. The government cannot and the government won't be able to solve everything, but it really needs and it really asks for private involvement and participation. Pinapatunayan ng mga datos na ang burden ng obesity ay hindi lamang pasani ng may sakit. Sa sistemang cross-subsidization ng PhilHealth, ang mga healthy members ang sumasalo sa gastusin ng mga may sakit. Health insurance, because we function under the principles of bayanihan, wherein the healthy subsidizes the sick, the rich subsidizes the poor, and the young subsidizes the adults. So at any point in time, there is always a cross-subsidization between members from the direct and the indirect. Ngayon, bilang tugon, isinasagawa ang EPICOB PH study, ang kauna-unahang pag-aaral sa Pilipinas na tumutukoy sa economic burden of obesity. Layon nito na makabuo ng modelo na maaaring pagbatayan ng mga desisyon sa health budgeting, corporate wellness investments at national health policies. Sa paglabas ng kumpletong ulat sa huling bahagi ng taon, inaasahan na magiging gabay ito sa pagbuo ng mga targeted intervention at mas matalinong paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.